Sana tayo ako na lang yung nirekomendan yung ka-exchange program ng school. Tingin ko naman pantay lang ng qualification ni Aida. E di sana makakapunta na ako sa Amerika. Isang schooler lang naman ng term bawat grantee kaya maghintay-hintay ka lang dyan. Ayokong masabi na ako ang principal. Ikaw agad ang nakinabang sa exchange program. Happy compromise muna tayo. Pinauna ko na si Aida. Pag ikaw na ang pinusunod ko, may umangal man, bulong na lang. Ano ba kung sinong ka-exchange program ni Aida? Meron na. Richard Johnson ang pangalan. Binata, PE teacher. Ang gwapo at macho. At negro. Biro lang. Puti si Richard Johnson. Mulat na sa akin si Richard. Sabi, ayaw niyang mag-hotel o umupa ng bahay o apartment ng solo. Mas gusto niyang tumira kasama ang isang pamilyang Pilipino para mas mabilis daw niyang makilala at matutuwa ng buhay at kultura natin. Para mas mabilis daw siyang maka-adjust. Okay pala ang Richard na yan. Nagugutom ka, kumain ka. Kung nasusuka ka, pumunta ka sa banyo o dediretso ka na sa kwarto mo. Yung kwarto ni Vincent ang gagamitin ni Richard. Magkasama na kami ni Vincent sa kwarto ko. Hindi kaya mahirap kasamahin si Richard, Tay? Independent ang mga Amerikano. Teenager pa lang, kumakayod na. Hindi na umaasa sa mga magulang para mabuhay. Hindi gaya niyang kapatid mo. Parang ding mga tao. Kaya alam mo agad kung ano ang ayaw o gusto. Ang nakikita ko pa ang problema ay ang kapatid mo. Nakakayang ipakisama kay Richard. Wala lang kundi umistambay o uminom, kumain o matulog. At ikaw naman, samantalahin mo ang pagtira dito ni Richard. Pakisamahan mo mabuti. Dahil si Richard ang current exchange program grantee. Kasama siya sa mga panel na mag-i-interview sa mga susunod applicants. Asahin mo na din ang English mo sa kanya. Para pagdating mo sa States, may American accent ka na. Richard, let me introduce to you my daughter, my one and only daughter. Her name is Aurora, but we call her Auring for short. Nice to meet you, Auring. Hello. Pag di kayo bumaba. Sasalvage ko yung mga lentik kayo. How do you like that dish? We call it adobo. Maganda to. It's delicious, really. It's our ring specialty, you know? Your Filipino dishes taste great. See, I bought some American cookbooks. Lucky for me, I know how to physically fit.
request. I'd like to learn how to speak your language. I'd appreciate your talking to me in Tagalog so I'd learn faster. Bilib din ako sa Amerikanong to. Magaling makibagay. How's that again? Ulitin mo sa Tagalog. Umpisahan na natin ang lesson. Bilib kami sa'yo kasi marunong ka makibagay. I'll take that as a compliment. Ako? Ikaw? Ikaw? Siya? Siya. Teka, buti pa. Ang next lesson natin, mga bagay ng katawan. Buhok, Buhok. noo, Noo. kilay, Kilay. mata. Do you realize that you've got beautiful, very expressive eyes? They were the first things I noticed about you. Even without your talking, I can tell what's on your mind just by looking at your eyes. Bola? Talaga bang maganda? Expressive ang mga mata ko? Masaya, malungkot, nagagalit, umiibig. Sabi niya nakikita sa mga mata ko. Ano na kayang iniisip niya? Naku, ate, pesa na naman. Ikaw talaga. Kago-grocery mo pa lang. Heto ka na naman. Ayaw mo kasing magpabayad sa tutoring. Tumigil ka nga dyan. Favorite mo, alam ko. Auring, ang tatay mo, nabundol ng kotse, hit and run. Diyos ko! Kung hindi ka pa hinanap ni Richard, hindi mo pang malalamang na disgrasya ang tatay. Puro ka barkada, puro ka lakwatsa. Kaya ba maulaan na magdidisgrasya ang tatay? Nangatwiran ka pa. And for your information ha, si Richard ang nag-report sa pulis ng hit and run kay tatay. Hindi lang yan, yung mga gastos na labas na sa Medicare. Dollars naman ang pera niya. Eh di pa kinabangan. Kain na. Pagtutulungan ng mga Pilipino, halimbawa, kapag may bahay na itinatayo. Bayanihan. Very good. Pakikipag-usap ng mga magulang ng binata sa mga magulang ng dalaga para pag-usapan ang kasal ng dalawa. Pamanhigan. Very good again. Next, pagbuburol sa namatay sa bahay sa loob ng ilang araw at gabi. Lamayan. Ang galing-galing talaga nitong estudyante ko. Ikaw naman ang bibigyan ko ng test, okay?